hirap talaga ng demand at supply. Parang gulo-gulo, di ba? Oo nga, pakiramdam ko, napaka-komplikado. Tayo mag-usap naman, Ginaw. Gusto mo na isang particular na klase ng ice cream? Yan ang gusto kong demand, di ka ba? Okay, sige. Gusto ko ng mango sorbet. At ang ice cream ay may limitado supply ng mango sorbet. Tama, kaya kung maraming tao ang gustong magkaroon ng mango sorbet, ngunit kukunti ang available, anong mangyayari? Tataas ang presyo. Oo, iyan ang batas ng demand at supply. Kapag mas mataas ang demand kaysa sa supply, tataas ang presyo. At kung maraming mango sorbet, ngunit konti lamang gusto kumuha, ano mangyayari? Bababa ang presyo. Tama, kaya ang presyo ng produkto ay tinutukoy ng balanse sa pagitan ng demand at supply. Sige, anong mga bagay ang nakaka-apekto sa demand? Kung tumaas ang presyo ng mango sorbet, baka magpasya na lang ako kumuha ng ibang flavor. O kaya, maghanap ng bagong flavor ng ice cream. Baka magpalit na ako ng demand. Magandang punto. Kaya ang presyo ng produkto mismo at ang availability ng mga kapalit nito ay maaaring maka-apekto sa demand. At paano naman sa supply, ano ang maaaring ma-apekto sa dami ng mango sorbet at iaalok na ice cream? Ang presyo ng mga sangkap tulad ng mga mangga ay maaaring maka-apekto sa supply. Kung mahal ang mga mangga, bakit hindi kaya mag-produce ng maraming mango sorbet ang ice cream parlor? Tama. At kung masama ang panahon at mababa ang ani ng mangga, maaapektuhan din ang supply. Tiyak na pag-usapan na natin ang mga batayang konsepto ng demand at supply. Ngayon, pag-usapan naman natin ang market equilibrium. Yun. Ito ang punto kung saan nagtagpo ang supply at demand. Ito ang tamang balanse kung saan ang presyo ay sakto lang at lahat na sila. Kaya sa halimbawang mango sorbet, ang market equilibrium ay ang presyo kung saan ang bilang ng mga taong gustong kumuha ng mango sorbet ay pantay bilang sa mga sorbet ng available. Ako, naiintindihan ko na. Kaya kung ang presyo ay masyadong mataas, magkakaroon ng sobra. Ibig sabihin, mas maraming mango sorbet kaysa sa kailangan ng tao. Kung ang presyo ay masyadong mababa, magkakaroon ng kakulangan. Ibig sabihin, hindi sapat ang mango sorbet para sa lahat ng nagnanais. Tama nga, ang market equilibrium ay ang tamang lugar kung saan lahat ay nakakakuha ng kanilang nais. Wow, salamat mga pare. Mas naiintindihan ko na ngayon. Walang anuman. Ngayon, mag-ice cream tayo para ipagdiwang ang ating bagong pag-unawa sa demand at supply. Okay, sa akin iyan. Magandang araw mga kaibigan. Ngayon, pag-usapan natin ang aplikasyon sa demand at supply. Magsimula tayo sa bawat konsepto. Tama. Ang demand at supply ay may mahalagang papel sa dinamika ng merkado. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto na nais bilhin ng mga mamimili sa isang siyak na presyo. Samantalang supply ang dami ng produkto na handang ibenta ng mga producer. Ito ang nagtulak sa presyo stability ng produkto at merkado. May mga salik na nakaka-apekto sa demand at supply. Pero sa demand, kasama dito ang kita ng mamimili, presyo na kaugnay ng produkto at panlasa. Sa supply naman, nakadepende ito sa gastos ng production, teknolohiya, at mga regulasyon. Kapag tumaas ang gastos, kadalasan bumababa ang supply. Tama kayo. At may mga batas tayo na dapat alamin. Yan sa batas ng demand. Kung tumataas ang presyo at bumababa ang quantity ng demand, sa batas ng supply, kung mataas ang presyo, tumataas ang quantity ng demand. Sangayon ako, mahalaga rin tingnan ang non-price determinants. Halimbawa, ang pagtaas ng populasyon ay nagtutulot ng pagtaas sa demand, kahit na walang pagbabago sa presyo. Tama, at kapag nagkaroon ng paglipat ng demand, curve nagkakaroon ng pagbago sa mga sali na hindi presyo. Halimbawa, kung tumataas ang kita ng mga mamimili, maaaring tumaas ang demand sa mga luxury goods. Sa wakas, kailangan na din natin pag-usapan ang market equilibrium. Ito ang punto kung saan ang quantity demand ay
pamilihan. Salamat sa inyong mga ibinanghaging kaalaman. Sana'y marami kayo nagtunan sa plano kayo. Oo, salamat at sana maipatupad natin ito sa ating mga gawain. Ang market equilibrium ay ang punto kung saan nagtatagpo ang demand curve at supply curve. Sa puntong ito, ang dami ng produkto o serbisyo na gusto ng mga mamimili ay katumbas ng dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ibenta ng mga nagtitinda. Ang presyo sa puntong ito ay tinatawag na equilibrium price. Ang konsepto ng demand at supply ay isang mahalaga bahagi ng economics na tumutulong sa atin na maunawaan kung paano gumagana ang mga pamilihan, ang pakikipag-ugnayan ng demand at supply ay nagtatakda ng presyo ng mga produkto o serbisyo at nakakaapekto sa mga desisyon ng mga mamimili at nagtitinda. Ang batas ng demand ay nagsasaad na mas mataas ang presyo ng isang produkto, mas mababa ang demand. Ang batas ng supply naman ay nagsasaad na mas mataas ang presyo ng isang produkto, mas mataas ang supply. Pagbabago sa demand at supply curve. Ang demand curve ay isang graphical na representasyon ng relasyon ng presyo at demand. Ang supply curve naman ay isang graphical na representasyon ng relasyon ng presyo at supply. Ang mga pagbabago ng mga presyo ay nagdudulot ng paglilipat ng mga curve na ito. Ang demand naman ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na gusto ng mga mamimili ng bilihin, talang ang supply naman ay tumutukoy sa dami ng serbisyo o produkto na handa at kayang ibenta ng mga nagtitinda sa isang partikular na presyo sa isang tiyak na panahon. Ang demand at supply, ito ay tumutukoy sa pamamagitan ng prinsipyo or gumagalaw sa presyo ng mga negosyo o merkado. Ang dynamics of market, ito ay tumutukoy sa pagbabago ng presyo batay sa dami or konti ng supply na meron tayo. Law of supply of the law, demand, and the supply. Batas ng demand, ito ay tumutukoy sa pagtaas at pagbaba ng presyo sa ating produkto. Ito ay nagsasabi kung paano ba natin kailangan i-maintain or pahalagahan kung paano tataas at bababa ang presyo ng isang produkto. Ang market equilibrium ay nagpupunto kung saan nagtatagpo ang demand at supply ng isang produkto. Ibig sabihin, ito ay nais bilhin ng mamimili. Kumbaga, is katumbas nito ang dami or benta ng negosyo na meron sa ating supplier. Ang paglipat naman ng demand sa supply curve, ito ay nangyayari kapag nagbabago ang presyo or ang pananaliksik na nagdudulot ng pagtaas at pagbaba ng presyo sa ating ekonomiya. Shift of the demand supply curve. Ang paglipat ng demand at supply sa isang produkto ay nangyayari kapag nagbago ang presyo. Ito ay nagsasaliksik, nagdudulot ang pagtaas ng supply, pagbaba at hindi pagbabago ng presyo sa ating produkto. Ang batas ng demand ay pangunahing konsepto na ginagamit upang maunawaan ang mga pagkilos ng mamimili sa merkado. Definition and dynamic of the market. Ang merkadong ito ay binibigyang kahulugan bilang isang platform or mekanismo kung saan ang mga tagapagbenta at tagapagbili ay nag-uugali upang mapalitan ng mga produkto, serbisyo, or asset. Ang demand at supply naman ay tumutukoy sa kantidad ng isang produkto or serbisyo na ang mga mamimili
ay handa at may kakayahang bumili sa isang partikular na presyo at sa loob ng isang tiyak na panahon. Ito ay epektibo sa mga faktor tulad ng presyo, kita ng mga pananaw ng mga mamimili at kung gaano kadalas ang mga alternatibo. Application of demand and supply. Ang mga application na ito ay kasamang pagtatakda ng presyo, pagpredict ng mga trends sa merkado, pagsusuri ng epekto ng buwis, at pag-unawa sa ugali ng mga mamimili. Definition and dynamic of the market. Ang dynamic ng isang pamilihan ay kinabibilangan ng interaction ng demand or mamimili at supply na nagtitinda. Maaring maging kompetitibo, monopolistiko,